and local election. Naimbag nga oras nagasat nga panagdengdengag sumangbay kada kayong mga kabombo iti programa Duralex, Sedlex. The law may be harsh but it is the law. Iti daytoy ang presentasyon mga kabombo sa balimanan nga topiko paglintigan iti intayo pagpapatangan samat iti sa nga ili tayo nga attorney iti daytoy mat nga presentasyon ni Attorney Kid Ruiz Castro. Anya ti topic iti daytoy mat nga presentasyon mga kabombo maipapan iti kunata yung katarungang pambarangay wenno lupong tagapamayapa. Inte ammo no apay nga dumalan dagiti sumagmamanong violation wenno dagiti kunata mat nga mapaspasamak iti lugar tayo. Apay nga dumalan kadagiti barangay nga umuna, ken anya dagiti masapul nga ubraan, tapno iti kasta maurnos iti maysa nga riri. Ken dagiti daddo mapay nga karbengan, dagiti kunata yumat nga mangibagbagi, wenno dagiti opisyales iti barangay, no mano iti kasapulan, tapno iti kasta agbalin nga valid, ken kasta mat iti naurnos nga pagpapatangan. Sino dagiti tattao iti likudan dagiti kunatay nga katarungang pambarangay nus anya dagiti kunatay nga bambanag nga dumalan ditoy kenhaan nga dumalan. Dayta mga kabombo iti puklan iti daytoy mat nga presentasyon tayo bombo Duralex, Sedlex. Yamsakbay na hintay man pa'y pastrakan iti bisita tayo mga kabombo iti daytoy nga malam ni Attorney Kid Ruiz Castro na imbag nga malam attorney. Welcome iti program iti pakablao mo ti agbibuya. Kaya nagiti dumdum nga kanya tayo ti radyo da iti daytoy nga malam. Okay. Attorney naka-mute ata di Okay. Okay, pangururayan na mga kabombo kini Attorney Kid, kunata yung mat nga mic na, wenno ti audio na, ta isimsim pa na laang matbasit. So, ado dagiti bambanag mga kabombo nga, riri, wenno apa, iti nagbabaatan dagiti bumarangay, nga mabalin nga dumalan pay iti, kadagiti kapitan, dagiti barangay, sakbay nga mapanti mismo nga kunata yumat iti korte. So isuda iti first court when isuda iti mga kabombo ti umuna nga pagdenggan wenno pagpapatangan nga umuna tapno agbalin nga valid sakbay nga ngumato kadagiti kunata yumat nga saad iti paglintegan. Ngem sakbay na, attorney, good afternoon, welcome to program. Yes, hello, good afternoon ma'am ken kastamiten dagiti nayat nga dumdungig kadeto nga programa yo. So, naimbag nga malim. Ket na, I think, ti pinagkunak na rod, although I am not the proper authority to discuss this matter kasi shall we say na tayo ay isang abogado. But then again, this is actually pertaining to the local government code at yung ating kanyang amendment regarding sa katarungang pambarangay. But then again, hopefully, I will be able to deliver the topic and sana pagpasensyahan nyo na ako or you can always make recommendations or suggestions kung sa tingin ninyo meron akong mabanggit na hindi po naaayon sa batas. Okay, so, but then again, this is part of our subject before, if I remember it right, na sa aming civil procedure, yung katarungang pambarangay. So, umuna ti amin, anak aditi makungkunang aming katarungang pambarangay law. So, bakit nagkaroon ng ganito? Anati sakop na daytoy. So, anati pakakitaan nga linteg. Ito may panggap iti
katarungang pambarangay. Ken kastamit din intay amwen kadeto nga malem no ana ba ti importansya na deto nga katarungang pambarangay, ada ba ti implication na or anat ada kaditi epekto na no datayo ket agipilan to iti nananay akaso iti korte. So requirement ba nga datayo ket dumalan nga umuna iti katarungang pambarangay, and when it should be nga dapat dumalan iti katarungang pambarangay ken masapol iti certificate to file action sakbay nga mapan yo idulog deta nga kaso iti korte. Yan na namit dagiti han nga covered kunada kumaya. So it means dito nga milintag tayo. So kadwan na ket mangmangted iti dito guide nga ititad na ket more on general rule and then giving the exception. So dito ilintag ibagana ti dagiti banag nga hangad dumalanen iti katarungang pambarangay. So it means no one kadetoy listaan dagiti haan nga mabaling nga dumalan iti katarungang pambarangay. So it means nga dumalan iti ngahan nga dumalanin iti katarungang pambarangay. So it means it will go directly to the court. But then again, hopefully with this program makapagbigay tayo makaitadtaymet iti nananay nga clarification, and of course guide kadagiti barangay officials kasi in the past, in my experience mamaya adda dagiti met individual nga dumandanon iti nanumo nga law office tayo nga may panggep kadagiti surat nga gapo kadagiti barangay. So yung umandam kanya tayo, and one of which na very obvious na mistake na nakita ko when one of my clients nga nagitad kanya kaya ti letter nga naawat na iti barangay ket may panggep iti nailan na DJ surat may panggep iti contempt of court. So kunak nga rugket kaano pay nga nagbaling nga korte ti katarungang pambarangay. So it is an arbitral proceedings when no detay mamagkapya kung tayo iti kabukbudan tayo nga dialekto mamagkapya. So haan isuna nga sakop iti korte. So no nga sakop isuna iti korte awan met iti power na to declare contempt of court kadagiti haan agtungpal kadagiti surat kuma wenno summons nga naggapo kanya iti barangay ken kastamit ten awamet iti kalintegan na nga gibalod kadagiti dumalan iti makunkunang lupon. So that is just one of the applications of this katarungang pambarangay. So actually detoy ket iti taga dagiti kadwa tayo iti DILG kasi they are the proper authorities for this, but then again it's because adda dagiti may ket detoy ket may samat lang lintag ket hopefully I will be able to deliver it today. Dagiti goals tayo or dagiti naisagana nga question, and we will be able to clarify it today. So hopefully dagiti na duma-duma nga opisyales iti barangay. So amo tayo nga more open than not mga minti pinagbalin nga opisyal iti barangay nagbalin nga ti makunada nga part-time ngamin ti kadwan kasi gapo iti kababamot iti mauawat da nga ono iso nga manmanotek nga yangay nga addaan iti umiso nga amot nga nagi set iti guidelines iti limitation to become a barangay official, but then again with the complexities of the work of the barangay captain and as well as yung other officials. So sa ngayon kailangan na ring i-elevate yung siguro nasa ano na lang yan sa pagboboto ng mga officials, kasi kung titingnan mo even as low isipin mo sa baba naman ng mga batas
and then you also have to deal a lot of laws, including this katarungang pambarangay. So medyo your constituents might be deprived, okay, of the required service, because of course pag yung isang kapitan does not know yung ating mga kailangang malaman, particularly sa local government code and how to address issues in the respective barangays, kakaproblema tayo dyan. So hopefully this would be an educational activity na pwede po kayong matuto, and at the same time kayo po na nasa laylayan, kumbaga kayo yung nasa position, you are exposed to actual scenarios. So maybe today you use this opportunity na we share each other's knowledge regarding the topic by sharing your experience or your questions, and we will clarify today para doon sa mga nakikinig namang iba ay matututo po sa atin. Okay, so when you talk about yun nga, yung sabi natin, yung katarungang pambarangay, ang kanyang talagang objective or layunin is kung pwede, okay, yung mga sakop na kaso under the katarungang pambarangay ay sana wala nang mangyaring mga demandahan or kasuhan sa pagitan ng mga reklamo digiti taong agnaed kadeta nga lugar nga nasa sakupan deta nga barangay or ti kaabay na nga barangay or karatig barangay, kung saan hindi dadaan lang sila doon sa ating tinatawag na barangay or lupon tagapamayapa, okay, bago ito korte at hintayin ang certificate to file action mula sa barangay or doon sa lupon tagapamayapa. But then again, we are hoping that these cases under the jurisdiction of the katarungang pambarangay ay masettle na, hindi na parating pa sa korte, kasi when you talk about court, medyo unang-una dyan, sabihin na amin or hindi, talagang pagpunta sa korte, malaking gastos din yan. Kasi unang-una, kailangan mo ng assistance ng isang abogado. Although, shall we say, meron na tayong public attorney's office sa inyong lugar. So, you have to be familiar as well, kasi minsan, ang akala natin nandun lang sa sentro, di ba, ng ating probinsya. So in your case sa Ilocos Sur, so we have it in Vigan, but then again, I think na na rin sila na deputize na rin sila with other places, na hindi na lang siya concentrated sa Vigan. So pwede na nyong ilapit ang inyong problema sa kanila, lalo na sa mga indigent nating kababayan who cannot afford the assistance of a private lawyer. Kasi pag mga private lawyer, talagang siyempre meron kasing standard fees na sinusunod, kaya hindi, siyempre trabaho din, although we are imbued with public interest, but then siyempre sa every profession kailangan din nating mabuhay. So kaya naghiningil yan ng standard fees. So kasi lagi nating naririnig na kung meron ng awayang magkapitbahay, laging binabanggit ang pagpunta sa korte. But then again, today, minsan, di ba, yung sa mga kaso sa ating mga barangay, agad na pinagsasabi ng ating mga kapitbahay, okay, pilaan da ka, ti kaso di korte. Kasta, tangtangkan ti ulom, ikaswan da ka, at kikita tayo to di korte, di kita, nakawamos nga nga statements nga magagan tayo. But then again, when the barangay takes jurisdiction of that case, or yung isa doon isip na doon na lang sa barangay settle yung issue, actually ini-encourage din yan ng court, lalo na kung yung kaso ay nakalasaad naman sa katarungang pambarangay na it is within their jurisdiction. Kasi nga, unang-una, simpleng away lang ng magkapitbahay. Like for example,
away lang doon sa mga boundaries ng kanilang mga lupa na pwede naman ng pag-usapan. Okay, dahil nga lang may mataas ang ere, nga to ti purwana nga kunada. So it will end up nga permi nga giginura da putahang kadmet nga dumano nun iti korte kasi these are the things that are settled in the barangay. But then again, we have to remind as well yung ating mga barangay na bumubuo din sa kanilang lupong tagapamayapa or okay, so yung barangay or lupong tagapamayapa yung bumubuo dyan ay as much as possible ang sabi sa batas, hindi po dapat tayo maging pala desisyon. So that we are there to mediate, okay, to mediate between these two parties, okay, na pag-usapan yung kanilang issue and they will resolve it by themselves. So, doon lang tayo para ating pag-anoin yan we have to be there to mediate between these two opposing parties para pag-usapan ang issue at magkaroon ng resolution. So when you talk about resolution, magkaroon sila ng agreement tungkol doon and eventually magkakasundo. Okay, so but then again, although that is the goal of the lupong tagapamayapa, but it does not also mean na sila ay pwede nating pilitin ang bawat partido na makipagsundo kasi no dadumagat baka datayo mo tangkas la kaya mo pa nga dumusag mo dete may isa nga partido nga pota di mo mo't may papilit kayat mo nga pinagkapyada, but then again it is not wala po tayong karapatan awan ti kalintagan tayo nga ramidan tay nga pilitan dagiti maysa nga partido nga makipagkasundo, although that's our goal nga kunakaron ngem take kunadan nga we can also it takes time pwede na minamandato ng batas na magkaroon ng kasunduan we are given 3 times or 3 beses para subukin na pagkasunduin ito. So kung hindi pa rin sila magkasundo, okay, so hindi naman natin sila pwedeng pilitin. So that will be the time that the certificate to file action will be issued and the case will now be referred to court. So pagdating po sa korte, hahanapin talaga yan, lalo na kung yung kaso ay yun nga ay within the jurisdiction of the Katarungang Pambarangay. Kasi hindi rin yan bibigyan ng aksyon ng korte kung hindi ito dumaan sa tamang proseso, which include na dapat yung adaan sa Katarungang Pambarangay. So yun nga yung ating overview regarding this Katarungang Pambarangay. Na it's one way of yun nga yung settling our disputes or differences without enduring the rigors or the process of court litigation. Okay, so yun naman ang ating gustong iparating ngayon. Kasi alam nyo, actually nasa ano rin yan it's an obligation of the state na as much as possible yung mga issue na nirerespeto niya na yung ating barangay ay merong role na nga masapol nga dakkel iti role ti maysa nga barangay iti panagtay linaed iti ornos kental na iti maysa nga community. Okay. So, attorney, anya dagiti na dumaduma nga kaso kunatayo no may papan iti panangipan or panangidanon daytoy iti Katarungang Pambarangay kasi adda dagiti mabalin, adda dagiti haan, ti kunam garud tatay attorney mapilpili. So anya dagiti kaso
klase ti kaso attorney nga mabalin nga maipan iti barangay pay lang, barangay level. Okay, so actually, dito nga minlintag tayo, iti pa nang identify na dagiti kaso nga mabalin nga igaman iti katarungang pambarangay. Dito listahan na ket ti talaga inted na ket dagiti haan nga mabalin nga igaman iti katarungang pambarangay. So it means no awan daytoy awan kadagitoy ito'y nga listahan, it means it is within the jurisdiction of the katarungang pambarangay. So yon yung ating basis naman. So ang bawat yung ating every lupon ay talagang merong kapangyarihan na tulungan ang dalawang ito yung ating ito yung mga usual na mga kaso na within the jurisdiction of ating lupon na ang goal is magkaroon ng agkaroon ti ibagbaga tayo nga amicable settlement. So dito nga minlintag ti ko nakaro doon ma'am atin lista na ket dagiti saan nga karaman iti jurisdiction iti maysa nga katarungang pambarangay. So dagiti saan so dagiti kaso yo ket haan nga maibanggit kadeto nga listahan. So that means it is within the power or jurisdiction of the katarungang pambarangay. So umuna nga haan nga karaman nga mai-subject iti amicable settlement iti katarungang pambarangay would be no may isang partido ket gobyerno or anumang ahensya or opisina ng gobyerno at kanyang subdivision or instrumentalities. So no iti paggapaan ko iti na dumaduma nga ahensya iti gobyerno and of course including its instrumentalities ay hindi pwedeng maging partido sa katarungang pambarangay. Okay, so muna detan no kuma digiti opisina dadag panagkikinawatan so mabalin ba nga dumalan iti katarungang pambarangay? The answer is no. Okay, so hindi yan kasali na to be settled within the barangay. So may kadwa digiti partido na iti ti partido or dagiti parties in that particular case ay dagiti riri or nga panagkikinawatan dagiti opisyales iti daytang nga may parbeng iti trabaho. Okay, so hanga mabalin ayan nga idijay ket maidulog iti jurisdiction ti naganan ti katarungang pambarangay. So hanga mabalin. Ayan. So I hope that is clear to all of us kasi dadagiti kasi digita nga mingket kaso administratibo nga dapat maipila iti umiso nga opisina dati opisina nga manghandle kadagita nga kaso and not our katarungang pambarangay. So may katlo digiti krimen or digiti violations of the law nga daiti parusa na nga panakabalod nga haan nga more than 1 year when no timultana ket hanga nabababangem 5,000. Okay, so digita dagiti no ti krimen ket adati panaka ti penalty to be imposed ket more than 1 year ken ti multa na is more than 5,000. So haan nga within iti jurisdiction iti katarungang pambarangay.
Okay, so anapay dagiti ko kaso private crimes nga kunada nga mabalin nga patawan iti may isa nga krimen na maaring patawarin ng nagbiyadong partido. Okay, iti example na dito yan kadigiti may panggap iti rape, seduction, abduction, acts of lasciviousness, adultery, concubinage. So, digiti nga kaso, katang sakopan iti otoridad dagiti katarungang pambarangay. So, ang mga ganitong kaso, of course, kailangan ng isampa directly to the courts. Okay, so ti question ti kadwan anang arud lang nanti krimen nga rod nga mabalin nga pila iti katarungang pambarangay. So, example of which would be the following. So, no adda dagiti pamutbuteng, di ba? Yung mga light threats. Okay, mga grave threats. So mabalin detay sakop iti lupon anyapay dagiti pananglukluko iti pada nga tao. Okay, panangluko iti may isang menor de edad. Mabalin pa itati estafa dagiti may pagsasaritaan iti utang. Okay, so mabalin nga idulog tayo iti katarungang pambarangay. So anya pa itihaan nga may digidya iti mabalin nga example tayo aya kabsat. Tatan agsubli tayo digit kasi ti kunang itatay nga mention timot nga minlistaan nga inted iti linteg ket dagitihaan nga mabalin. Nga igaman iti katarungang pambarangay. So it means no awan ito nga lista. So it can be. Okay, so no adda digiti paglabag iti pribado nga tao. Okay, like for example yung digiti nga awan iti makunko ng private offended party na. Okay, so like for example littering, gambling, okay, yung mga public scandal. Okay, na walang pwedeng kumatawan para sa publiko. Okay, so that also includes na hindi siya covered ng katarungang pambarangay na or mga hidwaan sa pagitan ng taong nakatira sa barangay na magkaiba ang lungsod or munisipyo maliban lamang kung ang nasabing mga barangay ay matatagbi at ang bawat partido ay nagkasundo na aregluhin sa pamamagitan ng mapayapang usapan sa harapan ng tamang lupon. So dapat adjacent barangay. So no hang adjacent barangay yan. So hindi na rin pwedeng dadaan sa ating katarungang pambarangay. Okay, so hindi na pwede doon sa lupon. But then again, yun nga yung these are actually guides that are given by the law. But if the parties would opt to settle that issue within the barangay, so nasa sa kanila naman kasi yon. Okay, so make up ito katigiti iba't ibang klase ng hidwaan or hindi pagkakaunawaan na papagpapasyahan ng presidente para sa interes ng hustisya or sa rekomendasyon ng Secretary of Justice. So, hindi na rin yan covered. Ano pa? Yung mga reklamo laban sa isang korporasyon, partnership or judicial entity. So, kung in short, kaso nga ikigaman iti katarungang pambarangay are actually individuals. Okay, so etong mga juridical or judicial entities, hindi po siya covered ng katarungang pambarangay. Anyapay, dagiti ang pagkikinawatan, may panggap iti implementasyon ti Comprehensive Agrarian Reform Law. So, hindi rin siya covered ng ating katarungang pambarangay. So, yung mga pagtatalo or di pagkakaintindihan na may kinalaman or nag-uugat sa ating employee-employer
relationship. Kasi no agririri iti kasla kumati may isang negosyo adda iti reklamo dagiti trabahador na or trabahantes na nga may panggap iti employee-employer yung ating employee-employer relationship. So haan nga masapol nga dumalan ijay katarungang pambaranggayan. Mabalin nga dumiretso detan iti opisina iti Department of Labor and Employment. Anya pa'y dagiti aksyon na ipawalang bisa ang desisyon na naabot sa pamamagitan ng pagkakasundo ng dalawang partido. So hindi na doon sa ating baranggayan. Okay, mga kasong nangangailangan ng agarang solusyon para maiwasan ang kawalan ng katarungan. Kaya ano pa, kasong kriminal kung saan ang kakusado ay nakadetain o nakakulong na sa presinto. So no kung dadjay pagbaludan dadjay stasyon. So wala na doon kasi naibigay na yung jurisdiction sa ating mga police at unless that issue would be referred back to the katarungang pambarangay. Kung nakita nila na mas mainam na i-settle muna yung issue na yon doon sa barangay, so pwedeng i-refer sa barangay. But generally speaking, kung meron ng detention that was made at nakulong na yung taong involved, isa sa kanila ay yung nasa presinto na, so dapat yung mga ating kapulisan na yung hahawak doon. Or yung kung ang personal na kalayaan ng isang tao ay pinipigilan o ang isang taong inalisan ng karapatan sa pangangalagay sa isang partikular na tao ay humihingi ng prosesong habeas corpus. So medyo complicated ng mga to. Or yung may pansamantalang remedy na preliminary injunction, attachment sa mga ari-arian. Okay, so hindi na yan within the jurisdiction ng ating katarungang pambarangay. So ano pa yung mga kasong pagpapasyahan at idedeklara ng presidente base sa recommendation ng Secretary of Justice, or yung ang kaso ay may kinalaman sa karahasan laban sa kababaihan at sa kanyang anak nakasaad sa ating Republic Act 9262. Okay, yung ating VAUC na pinagbabawalan ang barangay na mamagitan or areglohin. So ito yung mga hindi po sakop ng sakop iti katarungang pambarangay. So inuham nyo nangagan kada ito'y nga listahan ti dagiti kaso nga igigaman nyo ti agdama, that means nga it is within your jurisdiction. So in short, dagiti lang simple nga kaso nga mabalin pelang pagsasaritaan between parties, iti nga mabalin pelang it would result into an amicable settlement. Ay nga makunkuna through conciliation proceedings nga voluntaryo and nga mabaling aramidan dagiti masaknan nga partido. Kasi at the end of the day, tiko natin nga rod, tingaming goal na dito yung talaga katarungang pambarangay, kete agkaroon iti makunkunang amicable settlement. Nga dito yung problema dahang dumaninen iti korte. Okay, babaen iti power vested upon our katarungang pambarangay or digiti nga representaran ti lupon tagapamayapa. Digiti kunatay nga tattao nga buklan na daytoy nga meeting kunatayo kuma no dadagiti riri tinagbatan ni individual. Sino ba iti patawagan? Wenno sino ba dagiti tattao nga involved tapno iti kasta isuda iti mangpananag iti panagsettle kunatay attorney. Okay, so umuna ma'am ay di tingar kunatayo nga dapat tilang mabalin nga dito amin naibaga nga imuna itay kit dagiti haan nga covered iti katarungang pambarangay. So if you try to observe, we are referring to judicial
entities or juridical entities. Dagiti haan nga individual, dagito iti hanga sakop. So meaning ti kayat na lang asawan nga dagiti partido nga mabalin nga sumango iti katarungang pambarangay are actually individuals. Okay. So sino nga individual dagito? Siyempre dagitay adda iti kaso na nga haan nga awan ka dagitay na lista kadet nga or nabanggit tay itay nga exceptions nga inted iti linteg. Okay, so kaslang kuma dagiti reklamo iti agkaruba kung nating arod ma'am aya tay ko may panggep iti tay dagada ngagkaruba nga itatan handa mapag pagririyandan deti nagbabaltanda ket iso ti susig o rason nga nagtaudan ti paggapaanda. So itatan siyempre detoy nga pagapapaan ti duang nga partido so anya ti wagas tapno i-resolve da detoy nga problema. So if they will go directly to the court will dismiss the case. Okay, they will refer that matter to the barangay, particularly yung lupong tagapamayapa, kasi it is within their jurisdiction. Okay, so they cannot automatically take jurisdiction over your case kasi nga nire-require ng batas ng kanilang kaso ay dapat muna dumaan sa katarungang pambarangay. So until 3 hearings, okay, 2 hearings na failed hearings and the third, mag-issue na siya ng certificate to file action na it was not settled in the barangay, and that will only be the time that the court will take jurisdiction over the case. Okay, so yun yung mga parties that can be okay, or those are the people that can be parties to a particular case that can be referred doon sa ating katarungang pambarangay. Okay. Okay, so yes ma'am. Kahit ko sa attorney di kapitan, barangay tanod, sino dagiti ko natayo nga mang settle kanyada? Okay. So adamot dagiti minandato actually iti liteg nga manghigam kadagitoy nga kaskaso. So sino ba ngamin ti composition ti makungkunang lupon. So DJ siguro ti damag ni ma'am ayan no sino ti dapat composition na. So umuna ang ti lupong pamayapa is actually organized in every barangay. The punong barangay as the chairperson at tatawag siya ng 10 hanggang 20 miyembro na hihirangin niya as member of the lupon. Okay, so yun ay kasi ang pagbuo ng lupon, it's actually mandatory in every barangay. At hindi lang ito nakabase sa kagustuhan ng punong barangay mismo. Okay, so kung may mga issue na within its jurisdiction ng lupong tagapamayapa, okay, so sila po yung mag-handle doon sa kaso. So, yun, yung meron tayong punong, yung composition niya is actually yung lupong tagapamayapa or ay yung ating lupong tagapamayapa ay binubuo ng ating punong barangay as the chairperson. At tatawag siya ngayon ng 10 hanggang 20 miyembro na bubuo sa lupon. At of course, meron din silang tinatawag na secretary. Okay, so doon sa lupon, merong secretary. And more often than not, yung secretary na ng barangay ang nagiging secretary din ng lupon. So ngayon, ang tanong, ano bang ginagawa ng ating punong barangay? Okay, so dyan of course yung
binanggit na natin kanina is to form a lupon. So kailangan niyang bumuo ng lupon na naaayon sa pinag-uutos ng ating batas. Okay, so syempre yung trabaho niya dyan is patnugutan niya ang mga gawain na may kinalaman sa mediation or arbitration. So, syempre, ang ginagawa dyan usually, ma'am, is una is tanggapin ang mga reklamo or isulat nila yung mga verbal na reklamong personal na pinapaabot sa kanya. So, ipapaalam ngayon ng ating lupong chairperson, okay, which is aware po ng barangay, sa nagreklamo or yung complainant, okay, yung petsa ng kanilang unang hearing. Okay, sa loob ng susunod na araw ay of course mag-issue ng summons ang ating lupon chairperson or yung ating punong barangay. Okay, na sa nirereklamo or yung respondent na humarap sa nakatakdang petsa ng hearing na hindi bababa sa 5 araw simula sa araw na tatanggap ang summons. Okay, so yun po yung so mag-summon lang siya doon sa ating respondent. Okay, after receiving that complaint, gagawa siya ngayon ng summons asking the respondent to appear. Okay, so within 5 days, okay, from the time of receipt of that summons. Okay, so ngayon, they will meet together doon sa kanyang sa barangay hall or kung saan man yung designated venue para pag-usapan yun. And of course, doon pwede na silang mag-usap. Okay, so pag-usapan na yung tungkol sa reklamo. Okay, and of course, they can already make discussions about this. And then, of course, kung nalutas na yung problema, pwede na siyang, kung nalutas na nila yung, differences or yung hindi pagkakaintindihan, so wala nang problema doon. Okay, so they may enter now into a amicable settlement regarding doon. Sa bagay na yon. So, but of course, kung hindi pa rin nagkakasundo yan, so pwede tawagin sila ulit yung partido para pag-usapan pa rin yon. Okay, so but then again, every time na magkaroon ng ganitong hearing, kailangan magsulat yung ating secretary. Okay, doon sa mga bagay na pinag-usapan. And of course, yun na naman ang magiging basis para sa susunod na kanilang hearing. Okay, so yung trabaho ng ating chairperson ay unang-una magiging mediator yan. Okay, so magiging mediator muna yung ating chairperson. Hindi siya muna magbibigay ng kanyang pasya doon sa kanilang problema. Kasi ang goal ng usap ay through amicable settlement. So when you talk about amicable settlement, yun talaga ang napagkasunduan ng bawat partido. Okay, so yun muna. And then later on, kung hindi pa rin magkasundo, so it's up for the yung ating chairperson to repair that matter sa ating tinatawag na mag-i-issue siya ngayon ng certificate to file action para yung kaso na yon ay hindi na sila yung hahawak, rather it would now be handled by court. So ganun po yung gagawin ng ating chairperson ng lupong tagapamayapa. Okay. So, kasano attorney nga mapili dagitoy nga involved iti lupon? Apay nga daytoy, apay nga detoy, apay nga sikati rumbeng nga kadwa ni kapitan. Digi kasdi nga damag attorney. Apay nga kasano iti panang pili dagiti miyembro nga naibagam nga 10
kadwa ni kapitan nga mangurnos iti maysa nga settlement. Okay, so ti pinagpilimot iti mangibagi iti lupong tagapamayapa. Actually at dati guidelines nga nayan natop iti linteb nga kwalifikasyon iti agbalin nga miyembro iti lupong tagapayapa. Okay, so but of course they will be appointed by the punong barangay bilang chief executive ng ating barangay. So, syempre, siya yung bubuo ng lupon, yung ating punong barangay. So, siya yung mag-a-appoint. But then again, sa pag-a-appoint niya ng mga miyembro ng lupon, ito ang kanyang mga ito yung mga qualification na kailangang i-meet ng mga kukunin niyang miyembro. Una dyan would be yung, of course, actual na naninirahan o nagtatrabaho sa barangay kung saan niya ninanais na maging miyembro ng lupon. Okay. So, pangalawa dyan is of course, hindi yan disqualified or inalisan ng karapatan sa ilalim ng batas na maging member ng lupon. So, third, meron siyang integridad. Okay, walang pinapanigan, malani siyang nag-iisip, may sariling paninindigan at reputasyon ng pagiging tapat. Okay, so pang-apat, nagpahayag ng kanyang kagustuhan na tumulong sa barangay. So yan lang yung ating mga listahan ng pagiging membro ng isang lupong tagapamayapa. So and of course, di ba, yung usually ang mga termino nga dyan is mga elders yung mga tama ba yung term ko na yung hindi naman matatanda yung mga elders, tama ba? I really don't know kung ano ang translation niya sa atin. So sila yung parang elders yan Okay, sila yung tatayo. So, yan ang mga qualification. So, of course, yun nga yung problema nga yung karamihan sa mga tinatanong is that kailangan ba na may natamong edukasyon bilang kwalifikasyon upang maging miyembro ng lupon? So, ang sagot natin dyan ay hindi po kasi hindi yan minamandato. Wala naman akong nabanggit sa mga listahan na binanggit ko kanina, di ba, na qualification to become a member of the lupon. So, although you might opt to choose yung may mga pinag-aralan but then it is not mandated by law. So, hindi naman binabanggit sa batas na kailangan merong pinag-aralan. So, paano naman kung isang abogado gusto niyang maging member ng lupon? Pwede ba yun? Okay, so hindi naman ibig sabihin na pinagbabawalan ng batas na maging member ng lupon ang isang abogado. But then again, ang pinagbabawal sa ating local government code ay ang pagharap ng abogado bilang counsel o representative ng mga parties involved sa isang kaso dahil ang mandato ng local government code ay ang personal na paghaharap ng mga partido. Diba, that was also my issue then when the barangay was, diba, meron ako kasing may nag-refer sa akin, ko ba siyang samahan sa barangay para sa kanyang kaso. So, hindi po ako talaga umarap doon. Kasi in the first place, ang intention po, yung ating kasing katarungang pambarangay is actually an out-of-court settlement. Okay, siguro kung yung isang abogado ay kung as much as possible hindi siya hindi na at hindi na rin kinakailangan. So isipin niyo na lang na ang punto rito is that you want to settle that issue amicably between you as parties. So gusto niyo i-settle na kayo-kayo.
So, and this is does not include presence of a lawyer kasi nga ayaw nyo na as much as possible yung differences ninyo ay settle nyo na lang sa inyo na walang binabanggit tungkol sa batas. Okay, so it's already between the two of you. So, settlement kasi ang gusto nyo. Out of court settlement. So, as much as possible, yun nga, hindi na mas mainam na wala ng assistance ng abogado dahil nga, ang differences nyo is actually between the two of you and it's not about legal issue. Okay, so yun lang naman ang gustong iparating ng batas. Baka kasi, syempre, di iti daduma kahit dati iti but then again, according to the local government code, hindi yan minamandato na merong lawyer sa personal na pagharap ng mga partido. Kasi nga ang goal ng ating katarungang pambarangay is to settle that issue between the parties even in the absence of a lawyer. Kasi nga this is an out-of-court settlement. Okay, so yun naman yung nababanggit sa batas. Okay. So, attorney, anya dagiti, when anya ti bagbagata yung tinadardaras nga sao. Ti amicable settlement kat DJ nadardaras nga panagurnos iti dua nga miyembro nga ada iti nagbaatanda nga riri. So, adati ko natay nga may submit, attorney, when dagiti bambanag nga masapol tapno iti kasta kat agbalin nga valid when dayto kat na natibtibker. Anya dagiti ko nata yung may submit ti lupon tapno iti kastakat agbalin nga daytoy kat naikalintegan matlaon. Okay, so ma'am, actually dito nga minkat makon ko na nga arbitrary proceedings nga kasla pa nag arbitration nga min detoy conciliation, mediation. So it's an out of court settlement. So no ti may panggap iti no anya dagiti ebidensya nga masapol nga may presentar iti barangay tapno paniknikan iti tayan na ti mako standing tayo iti may isang kaso ti ana tayo dito kapan panunutan tayo haan nga kasjay kay stricto kasi nga rod ti ko na tayo nga dagiti pagapapaan nyo these are actually legal issues but then it can be settled out of court nga ruwar iti lintag. So haan nga ti punpuntusan yon ijay pinagkaroon nyo iti hearing ketapno inkay hipa antagan nante inkayo agpin nakita iti no sino ti dan dakdakkel nga kalintegan na kadeta nga legal issue hanga kasja goal you dito is for you to settle. Okay, through amicable settlement nga kunada, dijay differences yo, diyan yung nga pagmitan. Kumbaga, ay diyan yung pagkawatan, ijay ket ti goal yo is to of course settle the issue nga hanmat nga maikompromiso dagiti kalintegan yung both parties. Aya, so agin nalawat kumbaga agin nawat kayo kumbaga DJ diyo pagkinawatan agin nawatan kayon ijay. Okay, so babaen iti aramiden nga mediation nga dadaulwan iti punong barangay. Okay, so ipresentar ti may isang partido tay pagtaktakderan na ti met may isang partido ibaga namat tay pagtaktakderan na. So itatan with that hearing ti no na presentar nan presentar ti sa baling partido ni Jai, they will now come up with the
the settlement. How will they resolve that issue? So, atatan, dito iti role iti punong barangay nga mamagitan. Okay, so nati mangisplikar iti agsinumbangir nga partido, and then they will decide. Okay, so noan nati kasla decision nga mayan nato kadayta nga kaso. So if both parties would agree with that settlement, so what they will do is, of course, yung ating lupong tagapamayapa, with the presence of yung ating punong barangay na chairman o chairperson ng lupong tagapamayapa, okay, will witness now the signing of the agreement that is entered into between these two parties. Okay, so yun lang naman ang gagawin niya. So isusulat nila yung napagkasunduan ng dalawang partido after nilang suriin, okay, yung kanilang or after they've already agreed, maganda kung napagkasundo na nila pareho, or pag hindi nila napagkasunduan, nagkaroon ng desisyon yung ating chairperson, presenta niya sa kanila, and if they will agree with it and sign, that's the end of the story. But then if that will not be settled through their end, so what the punong barangay would do after series of meetings or hearings will now issue what we call yung ating tinatawag na certificate to file action. Okay. Pag na-issue na yung certificate to file action, so the case will not already be within the jurisdiction of the barangay, but rather it will now be referred to the court. Okay, so yun lang naman yung ating pagkakaintindi doon sa procedure that is provided for by our Katarungang Pambarangay. So kung merong mga so we encourage yung ating mga local officials to give their comments or their actual practice or yung mga best practices nila dito sa programa para lalong ma-enhance din or matuto yung ating mga lalo na sa mga first timers as barangay officials in their respective barangays. Okay. So tatay pa lang attorney ibagbaga ti certificate to file action na anya kaditi kunata yung pagpatinggaan iti amin tapno iti kasta marilisan dati certificate to file action tapno mapaniti na nga to nga posisyon wenno iti nga to nga kunata yung pagdenggan iti daytoy riri iti nagbatan iti duwa. So daytoy certificate to file action attorney anya kaditi linaon kasano nga daytoy kat agbalin nga pamanagnak nga haan talagan nga masettle ti barangay. Masapul na iti nga to nga kunata yung pagtutulagan tinala nga tumat nga posisyon. Okay, yes ma'am. So adda kami dagiti banag nga it cannot be settled okay through the barangay with of course yung ating lupong tagapamayapa. So merong mga bagay na hindi talaga nasisettle doon. So maybe upon review of the case hindi talaga masettle yon or the parties opted okay not to settle that issue through the barangay kasi hindi naman sila aminado doon sa desisyon na yung settlement could not be made possible kasi nga hindi rin sang-ayon doon sa isang partido doon sa desisyon. So take ko natin ang bagating ite muna ma'am aya nga you cannot really force the party to agree with that settlement. So hindi naman pwedeng pilitin mo sila okay sa decision, otherwise you will be you as the yung na punong barangay or chairperson will be liable
Kasi hindi iyon ang intensyon ng batas na you will be rendering a decision and forcing the parties to agree with it. Okay, so ang pinaka highlight dito is that you will only mediate between the parties. Okay, na pag-usapan ang kanilang differences, and if they will not be able, even if they will be able to settle at your end, and that is very good. Kasi nga naging successful ka in settling their differences within your end at sa iyong sa pamamagitan ng katarungang pambarangay. But then again, the law does not also tell us na kailangan mo silang pilitin na magkasundo sa inyong lupong tagapamayapa. Okay, so hindi mo naman sila pwedeng perasahin. So after hearings and you did not still settle that issue, I am not in particular kung 2 or 3 beses na hindi pa rin nagkasundo doon sa gustong marating sa ginawang amicable settlement or sa ginawang hearing, di pa rin nagkasundo. So after I'm not in particular kung 2 or 3 beses ay hindi pa rin sila nagkakasundo, so that will be the time na yung kaso na yan ay i-refer na sa korte through the issuance of this what we call certificate to file action. Okay, so yun naman yung binabanggit sa batas na pag hindi na talaga sila magkasundo doon sa issue na yan, so ang gagawin na dyan would be to refer that matter sa korte. Okay, kasi yung certificate to file action is also a requirement of the court if the case involved is within the jurisdiction of the katarungang pambarangay or minamandato ng batas na yung kaso na yon ay kailangan pang dumaan sa ating katarungang pambarangay. Okay. So, attorney, adda iti damag ditoy, na imbag nga aldaw mo, attorney, adda inlakok nga balay, nga in pa-installment ko iti 4 years. Katatta nga mayo, iti panagpapatangmi. Ket inbaga na met nga awan iti ibayad nan. Ket adda pay udi na nga 250,000, ket ibaga na met nga ilakok lata sa balin wenno isublik di kwartanan nga inbayad na kanyakon. Ket anya nga tay ti brag nga proseso, attorney, pabarangay ko kadi wenno ikorte kon dumawat nakman ti advice, attorney, ditoy Cagayan daytoy kunan, attorney ni Kabombo Saldi Sotoza. Okay, so yan is una dyan is involving collection of some wala naman akong nakita na deceit or panloloko or swindling, and that would constitute the crime of estafa. So although sabi ng katarung pambarangay, pwede naman na pag-usapan pa yan sa barangay kung if you belong to the same barangay or adjacent barangay. Kung yan ay within the barangay or just with the adjacent barangay, so pwedeng isettle, pag-usapan yan through the katarungang pambarangay. So pwedeng pag-usapan doon. But then, you cannot be forced, okay, to agree kung merong decision, you are not forced to agree to any settlement if you are not in favor with the recommendation of the lupong tagapamayapa. Ngayon, what are you going to do is, of course, pwedeng magpa-issue ka ngayon ng certificate to file action doon sa iyong dinulog na problema doon sa lupong tagapamayapa. So after failed hearings, so hingi ka ngayon ng certificate
Yun, what's the next thing that you're going to do is to look for a lawyer to file that appropriate case in court. Okay, so yun naman ang gagawin nyo dyan. So that would, of course, kung yan would be a collection of sum of money, kasi may sinisingil ka sa kanya, so that would form under a civil case. So that would constitute a civil case. Pwede na doon sa korte. Ngayon, ang problema mo siguro would be, paano naman yan, sir? Wala naman akong yaman para ipaglaban yung act. So, pwede bang, meron bang appropriate agency na pwede kong lapitan para sa kaso kong ito? So, I really advise that you have to approach yung ating Public Attorney's Office for assistance. Okay, so pagkarinig ko doon sa amount, parang hindi naman siya ganun kalakihan. So, and of course, you fall under the ambit of the qualifications na you can seek assistance through our PAO office. So, pwede po doon. So, pwede namang pumunta lang kayo doon at magtanong din ng nagkaroon ng free legal assistance ng ating PAO office na malapit po sa inyo. Okay, so ti follow up na attorney tatanga mayo iti panagpapatangda. Ay panagpatingga di upat nga tawon nga patangan min tatamayo attorney kunana. So upat nga tawon gay man attorney ti panagpapatangdan tatanga mayo iti patingga na. Yes. When attorney anya ti mabalin nga obra na deti attorney. Magpa-issue na siya, agpa-issue ma'am iti certificate to file action. Okay, certificate to file action in court. So kasi hindi yan nasisettle sa barangay. Okay, so hindi yan kaya ng lupong tagapamayapa and they were not able to settle it, then pwede na siyang magpa-issue ng certificate to file action para pag-seek the assistance of a lawyer at po ipa-file yung kanyang kaso sa korte, at least meron na yung certificate to file action as a requirement kasi sa pag-file ng case in court pertaining to that particular case. Kasi tama naman na nakikita ko na kailangan yun para sa kanyang kaso in court. Kasi otherwise, kung walang certificate to file action yan, pwedeng i-dismiss yan, si attachment niya po yun. Okay, so attorney adanom iti inidoro. Sursurwen iti may parbe nga pinagusar ti comfort room saan nga agi-flash.